Samantala, hindi pa man daw opisyal na idinedeklara ang pagsisimula po ng dry season sa bansa. Nako, ang init-init na ng panahon, di ba? Hanggang kailan kaya yan? At ang tanong, titindi pa kaya? Nakasalang sa Balitang Hali si Dr. Marcelino Villafuerte, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali po. Yes, magandang umaga po, Sir Chia and also Ma'am Connie. Yes, sir. Good morning. Umaabot na sa 40 degrees Celsius pataas ang naitatalang heat index o yung damang init po sa ilang lugar sa ating bansa. Ano ho ang dahilan kaya kung bakit ganito nakataas ang heat index natin? Is it normal o medyo meron na ring factor dito ng iba pa hong, sabihin na natin, El Nino kaya? Ano ba? Yes, Ma'am Connie, totoo po. Actually, kahapon po ay naitala natin ang 42 degrees Celsius na heat index or yung damang init po ng ating katawan sa Rojas City, sa Capiz, ganun din po sa Cotabato City, sa Maguindanao. Ang kadahilanan po nito ay yung easterlies po kasi ang nakakaapekto sa mga lugar na nabanggit, kaya umaabot po sa ganong level ang ating heat index. Okay, pero normal pa naman na kasi talagang kahit hindi pa ganito sinasabi nga, hindi pa nagsisimula ang tag-init. Yes, ma'am. Actually, we are expecting po talaga na pagpasok po ng buwan ng Marso ay umaabot na po sa ganitong level ang ating heat index. Ganon din po kapag actually mas i-expect pa natin natataas ito pagdating of course ng Abril at saka ng Mayo. Naku po, 40 degrees Celsius sabi nga nila parang kinukumbulsyon na yung ilan dyan, di ba, sa temperatura. So parang ganon din ihahalin tulad, no, para kang nilalagnat ng matindi. Yes, Ma'am Connie, totoo po. Ganun po yung halos pakiramdam natin sa ganitong level po ng value ng heat index. Ito po ay kombinasyon po ng mainit na temperatura ng ating hangin and then iladagdag natin yung humidity na currently nasa hangin naman po ito. Oo. Pag ang heat index ay 40 degrees pataas, sabi nila mas prone na daw syempre na magkaroon ng heat exhaustion, tapos minsan yung tinatawag na na heat stroke, yes, heat stroke. So ano ho ang mga payo ninyo? Well, tama po kayo, ma'am. Nasa ganung level ng heat index ay possible na po ang heat cramps, heat exhaustion, and even ang heat stroke. So, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na, of course, iwasan po natin sana na yung bang mahabang time na nasa outdoor tayo kapag pagdating ng bandang 10 a.m. hanggang about 3 p.m. Ito po kasi yung katirikan ng araw. So, if ever po na hindi natin maiiwasan yon, gumamit po sana tayo ng pananggalang sa direktang sikat ng araw. Halimbawa po, payong, o kaya naman po magsuot po tayo ng komportableng kasuotan upang nang sa gayon ay mabawasan po yung init na ating mararamdaman kaugnay ng mataas sa temperatura ng hangin at saka yung humidity na nasa hangin po. At habang pinag-uusapan natin itong tinatawag na heat index, sir, ano ba ang katangian ng mga lugar na posibleng makaranas pa ng mas mataas na heat index kapag opisyal nang magsimula ang dry season? Saan-saan kaya ang mga ito? Opo, typical ito, sir, na nakaka-record tayo ng mataas na heat index sa mga coastal areas. Ganun din po yung mga syudad, Halimbawa, kahit kahapon po, yung mga nabanggit na lugar natin ay yung sa Rojas City at saka sa Cotabato City. Sila po yung mga syudad, kumbaga more on mga konkretong kapaligiran. And then malapit tayo sa coast. Ito po yung source ng water vapor or ng humidity. So, ganun din po doon sa mga valley, nakaka-record din po tayo ng matataas na heat index for those kind of areas po in our country. Yes, at Dr. Marcelino, hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na may paparating na talagang medyo mahabang tag-init at matindi. Sa tansya nyo ba, hanggang kailan kaya mararanasan ang ganitong kahabang tag-init pag pumasok na nga yung panahon ng napakainit na panahon at yung tinatawag nating summer season na talaga, no? Opo. Nagsisimula po ito typically buwan ng Marso, mid-March until about end of May. So, inaasahan po natin yung hanggang sa end of May po yung ganong experience natin. Okay, maraming salamat Dr. Marcelino Villafuerte, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Maraming salamat din po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.